Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay maglibon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong linggo ipinagdiriwang din natin ang Pro-Life Sunday. Sa pagdiriwang na ito, tayong lahat inaanyayahang isadiwa ang kahalagahan ng buhay bilang kaloob ng Diyos at patuloy na itaguyod ang dignidad na kaakibat nito. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, butong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kaming makasamba sa iyo ng may luubing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong paghahari ni Hoshas, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka, humayo ka, at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kaligitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matipay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pala, ay wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iahayag ang dulot kong kaligtasan. Sa pulpa ng pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila, at ngayoy ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos,
at umunawa sa lahat ng hiwaga. Kung mayroon man ako lang lahat ng kalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit inakagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasulukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus,
Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita sa Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nung nakaraang linggo, kung para lang po maka-take off tayo dito sa kwento natin ngayon, nung nakaraang linggo, nagpahayag si Jesus nang basahin niya yung aklat ni Propeta Isaías na nagsasabing sinugo siya ng Panginoon upang palayain ang mga bihag, ipangaral ang mabuting balita, bigyan ng liwanag ang mga nadirimlan, ang mga bulag, at bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. At sinabi ni Jesus, natupad na ngayon, mismo sa harapan ninyo, ang sinasabi ni Propeta Isaías. Nangyari na. Ako, ipinahayag ni Jesus, ito na yon. Ako ang anak ng Diyos, ako yung ipinangako ng Diyos para bigyang kalayaan, kaluwagan ang lahat ng sinisiil o pinahihirapan. Kaya ngayon, sabi po ng mga tao, sino ba ito? Although sa kanila po, ang ganda, ang galing ng paliwanag ni Jesus, ang galing niyang magsalita. Pero ang sabi ng iba, sino ba ito? Saan ba ito galing? Paano siya nakakapagsalita niyan? Saan ba siya para bang pwede, kilala natin, di ba sabi, kilala natin kung sino ang kanyang mga magulang. Karpentero ang tatay niyan. Paano siya nakakapagsalita ng ganyan? Paano siya naging mahusay? Yan. Kayo po ba, naranasan nyo na po ba yung, ngayon kasi usong-uso ngayon, dahil nga sa kampanya, yung tinatawag nating character assassination. Ulitin ko po, character assassination. Kahit sino po, mahirap man o mayaman, nagagawa ito. Pag sinabing character assassination, yung sisiraan mo ang isang tao. Gagamitin mo yung kung sino yung, ano yung alam mo, ano yung background, sino yung pamilya, sino yung magulang, sino ang kapatid, para lang ma-discredit ka. Ang tanong,
nasaan ba tayo sa dalawa? Tayo ba yung sinisiraan o ikaw yung naninira? Sa taong insecure, sa taong hindi niya matanggap na mayroong mas magaling sa kanya, may mas mahusay sa kanya, at talagang hindi niya matatapatan yung galing mo, ang nagiging strategy niyan, siraan ng isang tao. So nasaan tayo? Kasi maganda rin po na, kasi lagi naririnig natin sa paligid, naririnig natin sa social media, kanya-kanyang pagtatanggol. Kapag yung pinaniniwalaan mo na mabuti, pag may narinig kang hindi maganda, ikaw mismo magtatanggol na para bang kaanak mo yung taong yan. Pero ngayon, pagtunan natin ang pansin, ikaw ba? Ikaw mismo sa sarili mo. Ikaw ba yung sinisiraan o ikaw yung naninira? Kasi hindi nila ma-question yung husay at galing ni Jesus. Hindi nila mapantayan. At hindi nila matanggap yun. Kaya ito yung pinagbalingan. Paano ba? Anong gagawin natin? Pero sana po, mas ma-inspire tayo sa halimbawa ni Kristo. Hindi nagpaapekto si Jesus sa anumang paninira kahit pa maliitin ang kanyang pinagmulan. Hindi nagpaapekto. Itinuloy niya kung ano ang mission niya. Itinuloy niya dahil talagang ito yung mabuti, yung mas pakinggan mo ang Diyos kaysa ang pakinggan mo ang paninira ng mga tao. At unang-una naman, kilala mo ang sarili mo dapat. Kilala mo dapat. Kasi kung kilala mo ang pagkatao mo, kilala mo ang kakayahan mo, hindi ka magpapaapekto sa mga sinasabi ng iba na hindi mo kaya. Yun, kaya nga sabi ko, pag nilayan, malinaw ba sa iyo? Tama ba talaga ang ipinaglalaban mo? Tama ba talaga kung ano yung pinaninindigan mo? Kasi magkaiba po yung, baka ikaw lang naniniwala na tama ka. Yung nangyayari, lahat tayo nagsisiraan, ay lahat naman tayo hindi kilala ng lubusan yung ating galing. Kung papakinggan mo lang mabuti, ha? Kasi kung gusto mong umasenso, okay? Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, huwag mong aksayahin ang iyong lakas, oras, na pakinggan ang paninira na sinasabi sa iyo ng tao. Kung gusto mong may marating, mag-focus ka sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Jeremias, sa sinapupunan pa lang, hinubog na kita. Sa sinapupunan pa lang, kilala na kita. Ano mo yun, di ba? Hindi kami namaliit ng Diyos. Hindi basihan yung yaman, hindi rin basihan yung mahirap ka. Para sa Diyos, kilala ka niya. Hinubog ka ng Diyos. Yung mga self-pity, ito lang ako hanggang dito lang ako ito lang talaga Kasi nakukondisyon na yung utak mo na, kasi yung magulang ko ganito yung angkan namin ganito kaya ganito lang din ako. Tapos dadagdagan pa ng mga atsutsutsu sa paligid, mga gatong,
Tapos ikaw naman, ayan na, balat sibuyas, iyak-iyak na lang. Wala ka tuloy marating. Pero sabi ko nga, no, kung gusto mong may marating talaga sa buhay, kailangan malinaw din yung misyon na gusto mong gawin. At maging malinaw sa iyo na kaya mo dahil naniniwala ang Diyos sa iyo. Wala pa rin. O, edi, bahala kayo. Nasa sa inyo po yan. Kasi kung nasaan tayo ngayon, kung ano ang estado mo sa buhay, dahil yan sa pinaniwalaan mo at pinaniniwalaan mo. Hindi ko alam kung pinaniniwalaan mo ba yung sinasabing ng mga tao na pangit tungkol sa iyo? O mas paniniwalaan mo ang sinasabi ng Diyos na may galing ka? Ikaw na po makakasagot niyan. No? Kung anong estado natin sa buhay, kung gusto mong manatili dyan, okay lang yan. Pero kung naniniwala kang mas may mararating ka pa, ituloy mo lang. Kahit sabihan ka pa ng iba, kahit malalapit pa sa iyo, na ambisyoso, ambisyosa ka, basta't naniniwala kang na ito rin ang gusto ng Diyos sa iyo, ituloy mo lang. Nagaya nga ng paalala sa atin sa ikalawang pagbasa, pinakamahalaga sa lahat, habang inaabot mo ang pangarap mo, ang gusto mong marating, huwag kang mawawalan ng pag-ibig sa puso. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong taas ng narating mo, kung wala ka namang pag-ibig sa puso mo, walang kaligayahan kang mararamdaman. Nawa, sa araw na ito, mas pagtuunan po natin ng panahon ang mga salitang mag-i-encourage sa atin, magpapalakas ng loob sa atin upang maganap natin at magawa ang misyon na ipinapagawa sa atin ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagkakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bukas puso kaming dumadalangin sa iyo, Diyos naming Ama, upang matanto namin ang iyong kagustuhan sa mga dinaranas namin sa buhay. Inilulog namin ang aming mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Patuloy nawang pakinggan at ipangaral ng simbahan ang mga katotohanang itinuro ni Hesukristo, lalong-lalo na ang paggalang sa buhay at pagmamalasakit sa mga mahihina at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Paglingkuran nawa ng pamahalaan ang mga mamamayan ng buong katapatan at walang panlalamang,
upang makapamuhay ang bawat mamamayan ng wasto at may dignidad. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Pag-aralan nawa ng bawat botante ang pagkatao at plataporma ng bawat kandidatong naghahangad ng pwesto sa pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Pagpalain at gabayan mo nawa ang mga grupong may adhikaing pangalagaan ang buhay ng tao laban sa mga makamundong ideolohiya. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Patawarin nawa ng Diyos ang mga kahina at pagkukulang ng mga kapatid nating yumao upang tuluyan silang makasapit sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng isang katauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak,
na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nagkiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagaan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Maraming salamat po. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, na ibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat. Salat man ako sa lahat. Ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ang panimdim. Sa gunita dahas ay limutin. Sisidlang putik man ako, bituin sa kipatnubay, diwas sa paglalakbay, sandigan lakas sa tibay. Laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos.
papawiin niyang lahat ang panimdim. Sa gunita dahas ay limutin, sisidlang putik man ako. Kayamanan ka ng puso ko, gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw. Ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.